Oh, sige, sige, sige. Tuloy natin. Ngayon, pag-usapan natin yung pag-usapan natin yung mismong hearing na ganap, 'di ba? Oh, pag-usapan natin, ha. Okay, okay. Okay. Ito. Ang dami kasing punto dito, ang dami ni-reveal ni Senator Amy dito, ha. Talagang good. Hindi, ito walang biro, good job siya. Good job siya dito. Kasi talagang ni-research niya. At nung siya nagpipresenta, may ebidensya, hindi katulad ni Claire Castro. Parang may tililing eh. Gumaganong-ganon eh, di ba? Gano'n. Mamaya, pag-usapan din natin yung ewan ko kung kambal ba ni Trillanes yan. Pakinggan natin tong hearing, ha? Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological. Yan. Nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Mantakin mo, Mayo pa lang last year. Ang daming statement ni Marcos dun. Na hindi tayo makapag-cooperate. Ganon. Si Secretary Remulla, pagka dumupunta dito, arestuhin namin yan. Yung pala, May pa lang, pinagpaplanuhan na yung pag-aresto, Hindi ito pinagpaplanuhan yung coordination with ICC. Pinagpaplanuhan na yung pag-aresto, May pa lang. Tingnan mo nga naman napakabudol nitong gobyernong ito. Di tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release. At sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una, the potential arrest of President Duterte. Ikalawa, ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila. Daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating nung October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador. At hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw
daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan, pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Nako. Diamond Hotel. Nako. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. Grabe. Diyan pa lang approval ng protection unit. May PSPG pa. Ay putang ina nyo talaga. Sorry pero mainit dugo ko dito. Yung mga meron tunay na threat, lehitimong may mga dokumentong threat, porket kaalyado ni Pangulong Duterte ay tinanggalan ninyo, tapos etong ICC binigyan ninyo, tapos sasabihin nyo wag mamulitika, hidot kayo, mga tangina ninyo. Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Pasensya na sa mura ko mga kababayan, makakatikim ngayon itong mga animal na to. Bakit ganyan, Marbil? Pakisagot nga ako. Kasi ikaw ang final approval ng PSPG, alam mo yan. Ang dami mong tinanggalan. Ang dami mong tinanggalan, lalong-lalo na yung mga Duterte na pro-Duterte. Tinanggalan mo. Kahit nga, di ba, napabalita, kahit yung kay Baste, kahit yung kila Bato, kahit yung kila Bongo, lahat tinanggalan mo Tapos ang ICC bibigyan mo? Ganong kakawalang niya? Tapos sasabihin ninyo, walang koordinasyon sa inyo? Diyan pa lang yung protection na yan Talagang binantayan nyo pa sa hotel. Ano to, mga bata? Walang ano yan Wala pong threat yan sa buhay nila. Wala ang mga threat assessment sa mga yan. Pero yung mga may threat assessment, mga lehitimong may death threat, tinanggalan ninyo? Ganyan kayo kagunggong. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, Nako. may mga impormasyon Na? galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga Bank account? Mamaya tingnan ninyo magtataka kayo. Paano nila nahingi yung bank account? Napakahirap niyan. Meron tayong bank secrecy law. Diba? Hindi pwedeng basta-basta kunin yan. evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis. Pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July Bawal 2016 to 31, 2017. Ayun na, napakasinungaling talaga nitong Bongbong Marcos na ito. Napakasinungaling mo talaga, Bongbong Marcos. Dapat sa'yo, hindi ko lang masabi, masama Gago! Dapat sa'yo, tuloy-tuloy mo lang pag para di ba? Mantakin mo, sasabihin, we will not cooperate. No, may pagbanta ka pa na pag nalaman mo yung agency ng gobyerno nag-cooperate. Ano to? Hindi, kasi ito yan di ba? May pagbanta siyang ganun So, ibig mo ba sabihin, nagpalusot sa'yo yung mga ahensya ng gobyerno na nasa ilalim mo? Nilusutan ka? Dalawa lang yun. Tatanga-tanga ka
o mahinang nilalang ka, o baka hindi pala dalawa, pangatlo, baka naman talaga may utos ka. Ganun lang kasimple yun. Tatanga-tanga ka, mahinang nilalang ka, o inutusan mo talaga. Nagsisinungaling ka lang sa taong bayan. Which is which, ika nga. Di ba? Napakawalang niya mo, sir. Napakawalang niya mo. Hindi tama yung ginagawa mo talaga na yan. This is a lantarang pangbubudol, ika nga. Binudol mo na nga mga Pilipino na naging presidente ka, na binudol mo na nga si Inday, pati ba naman ng buong Pilipino talaga ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pambubudol mo? Non-stop unlimited budol yan Lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Yan. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Huwag na tayo magbulahan. Yun. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to... Nagets ninyo? Lahat ng hiningi na napakahirap kunin, yung record, medical record, bank account, lahat po yan. Napakahirap hingin po yan sa nang walang court order. Bakit dito ibinigay ng walang court order? Bakit to? Paano nila nakuha? At yan mismo ang ginamit na ebidensya para magkaroon ng warrant. Kasi remember, to have a warrant, there should be a probable cause. Ika nga. To get a probable cause, you have to present an evidence. You understand? Kailangan ganun po yun sa korte. Kailangan, kunwari hindi porket dinimanda ka, may warrant ka na. Kailangan patunayan mo sa piskal na may probable cause. Hindi pa ito yung beyond reasonable doubt. May probable cause lang na nakomit niya itong certain accusation or crime. Diba? So sa madaling salita, itong mga nakuha na ito, sinasabi ni Senator Amy, napresenta sa ICC. Ibig sabihin, kung napresenta, nakuha nila. Paano nila nakuha yun without the cooperation of the government? Marcos, ikaw, kaya ako nga pinost na ano ba talaga? Patutunayan mo ba sa buong mundo na isa kang budol? Patutunayan mo talaga na isa kang takusa? Patutunayan mo ba sa buong mundo na wala kang bayag? At ayaw mo pang aminin na ikaw ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant si Pangulong Duterte. Ikaw ang dahilan, ikaw may gusto. Unless, again, it's for you to answer. Unless wala kang alam, tatanga-tanga ka, at si Romualdez ang lahat na may pakuno nito. At kinokontrol ni Romualdez, walang iba kung hindi ang mga sekretary ng pamahalaan mo. Ano ang totoo dyan, Mr. Marcos? That there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity. Why were these not detected
by our intelligence officers. Yo. I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Wala din. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas Nako. sa OP, NSC, DND, Nako. AFP. Ah. Ang Ang Philippine daming confidential funds yan, intelligence funds. Hindi nga tinatanong ng Kamara yan eh. 'Di ba? Yung Kamara ko ano, isa lang ang tinanong na confidential funds, yung inconfidential. Dito pala malalaman mo ng pinupolitika eh. 'Di ba? Ang dami pong confidential at intelligence funds ang nasa gobyerno. Iba't ibang agency ng gobyerno. Pero isa lang ang kanilang inuusig. Isa lang ang kanilang sinasabihan, dapat ipaliwanag nyo saan ginamit yung confidential fund. Kung hindi mga putang inang tatanga-tanga itong mga congressman natin, lalo na yung si Bigoting Comblo, di ba? Kung hindi naman tatanga-tanga yan, mantakin mo confidential funds, tatanungin mo kung saan ginamit. Eh bakit di mo tinatanong yung lahat? Bakit Vice President, Office of the Vice President lang? Kasi nga namumulitika kayo kasi utos-utusan kayo ni Romualdez, speaker ninyo. Yan ang katotohanan. Huwag na kayo magmaang-mangan. Inuutusan lang kayo. Sunod kayo na sunod. Magkano kaya bayad sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo. Magkano ang bayad sa inyo? At putok kayo ng putak tungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Na alam nyo naman bawal yan sa batas. Bakit? Confidential funds nga eh. Kahit mismo si Ombudsman Martires sinasabi niya, hindi dapat tinatanong yan. O, di ba? Eh, tanga kayo eh. Sunod kayo ng sunod sa speaker ninyo. Anong kapalit? Ako nagtatanong lang, ayuda o pera? Suhol o ayuda?